Ito na nga mga loads ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga loads, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito nang ma-realize ni Arthur na si Sylvie ay naposes ni Agrona, ang leader ng Alakrea. Kaagad niyang ginamit ang wind attribute para isara ang pintuan at walang makakasilip sa kanila. Napatanong si Arthur, anong nangyari kay Sylvie? Ligtas ba siya? Napahawak naman si Agrona sa baba niya, parang natutuwa. Ah, Sylvie, maganda palang pangalan niyan, wika niya. Sinabi niyang ang spell na ginamit niya para makipag-usap ay hindi naman mapanganib. Matagal na niyang inilagay yun kay Sylvie noong itlog pa lang ito. At huwag mag-alala, natutulog lang daw si Sylvie, safe at sound. Bigla namang gumamit si Arthur ng Earth attribute para mag-creation magic at lumikha ng upuan para sa kanilang dalawa. Kitang-kita mga loads na galing to sa natutunan niya kay master niyang si Rain. Wait, si Rainia Kane. Nagpasalamat si Agrona sa hospitality. Mas madali ngang makipag-usap kapag hindi mo ko sinusubukang patayin, sabi niya ng kalmado. Tugon naman ni Arthur, papatayin kita habang sinasakop mo ang katawan ng alaga ko. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Sagot ni Agrona na wala siyang kakayahang gumamit ng mana art sa katawan na to. Minsan talaga lumilihis siya sa topic, pero ngayon, seryoso na. May dalawang importanteng rason daw siya kung bakit nandito. Una, hindi na niya kailangang maghanap pa kay Arthur at ilagay sa panganib ang buhay niya kung sakaling makasalubong niya ang mga pinuno ng Daikathin. Bagamat admit niya, gusto niyang makita ang reaksyon nila kapag nalaman nilang nakapasok siya sa pinaka-secure na lugar sa buong kontinent. Ano naman yung pangalawang rason? Tanong ni Arthur. Dumalon pa si Agrona mula sa upuan at sinabing, well, ikaw lang ang tanging tao sa kontinenteng ito na talagang pinagkainteresan ko. Nagulat si Arthur. Napaisip siya kung bakit ba interesado sa kanya ang pinuno ng isang rogue clan ng Asuras. Sigurado siyang hindi yun magandang bagay. Biglang tumawa si Agrona dahil daw problematic ang itsura ni Arthur. Huwag kang mag-alala, hindi kita agad ipipin down. Kahit na yan ang hilig ko, medyo hindi pa bagay sa new body ko. Sagot ni Arthur, mas eccentric ka pa pala kaysa sa inaasahan ko. Tinanong pa niya kung sumagi ba sa isip ni Arthur na siya'y isang mahinang diktador na naka-silk cape at obsessed sa world domination. Tugon ni Arthur, parang ganun nga. Well, medyo tama ka, sabi ni Agrona. Pero kailangan niyang magmukhang marangal sa harap ng mga tauhan niya. Paliwanag niya na ilang henerasyon na siyang nabubuhay sa Alakrea kasama ang mga lesser races tulad ni Arthur. May mga tao raw na biglang nagbabago ang moral views pagdaan ng henerasyon. Noon, libre lang nalibangan ang public executions, pero ngayon, kinikilabutan na nga ang mga tao. Naiinis talaga siya ron, kaya ipinag-utos na lang niya sa mga tauhan niya na tratuhin ng maayos ang mga lesser races base sa pagbabago ng pananaw ng lipunan. Tama man o mali. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button, mag-subscribe ka na sa channel na to, at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Napatanong si Arthur, ano nga ba ang tingin mo sa tama at mali? Dahil mukhang sobrang nasisiyahan ng mga retainers mo sa pagmamasaker sa mga sundalo namin. Sagot ni Agrona, ikaw rin naman ah. Ginawa mong parang trophy ang frozen na bangkay ng retainer kong si Jagret. At sa tingin niya, hindi pantay kung magkukunwari siyang mas mabuti ang side ni Arthur kaysa sa kanya. Napaisip si Arthur habang nagsasalita si Agrona. Mukhang hindi pala puro laser beings na inaalipin ng Britra ang Alakraya tulad ng inaakala niya. Siguro iniisip mo ngayon kung may pakialam ba talaga ako sa mga Alakrayan, sabi ni Agrona. Hindi ba? Tugon ni Arthur na kahit ano pa ang rason niya, hindi yun magbibigay katuwiran sa ginagawa niya. Sagot ni Agrona, well, yan ang pinakamagandang kasinungalingan kapag may kalahating katotohanan lang. Naglakad-lakad siya, pinagmamasdan ng mga dingding ng palasyo at sinabing, hindi ba sinabi sa iyo ni Kizes, Indrath at ng mga alalay niya kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit ko ginawa yon? Napansin niya ang kumot sa gilid at doon kita ang tipak ng sungay ni Sylvie na sumilip mula sa ilalim. Nilapitan niya ito. Sinabi ni Arthur, hindi ba gusto mo lang bumuo ng hukbo na kayang pabansakin ng mga asura? Tumingin si Agrona sa sungay at ngumiti ng mapanlinlang.
Yan lang ba ang sinabi sa iyo, Arthur? Sa tingin mo ba, bigla na lang ako nagising isang araw at naisip kong mag-commit ng genocide? Tugon ni Arthur ng matigas. Kahit ano pa ang rason mo, hindi yun magbibigay katwiran sa ginagawa mo ngayon. Napailing si Agrona at natawa ng mahina. Hindi ko akalain magkakapareho kayo ng mindset nitong si Kizes Indrath. Paliwanag niya, ipagpalagay na lang natin na namuhay ka sa kontinenteng ito ng walang magic kahit isa. Gaano kaya kaiba ang trato sa iyo ngayon ng mga taong kilala mo? Ang mga royal family na dati mong kakilala, hindi ka na nila tapansinin. Kung wala kang mana core, hinding-hindi ka makakaabot sa Zyros City. Tumingin siya ng diretso kay Arthur. Ano kaya ang mararamdaman mo, Arthur? Dagdag pa niya, ang Basilisk bloodline ay kilalang kilala sa ibang lahi. Pero kapag sa sarili mong angkan kami minamaliit dahil wala kang talento at sinang-ayunan pa yun ni Jord Indrath na parang wala kang halaga, hindi man lang pinapansin, paano mo iyon tatanggapin? Sagot ni Arthur ng may iritasyon. Napaka-hypothetical naman ng version mo sa akin. Inaasahan ko pa namang mauunawaan kita dahil hindi tama na paglaruan ng buhay ng napakaraming tao para lang lumakas ka. Biglang tanong ni Agrona ng may pang-aasar. Hindi ka ba umiiyak kapag natatapakan mo ang langgam? Napasigaw si Arthur. Akala ko ba magkakaroon tayo ng magandang pag-uusap? Ngumiti si Agrona. Sa pamamagitan ng mga eksperimento, nakinabang ang lahat ng Alacrians. Sinisamba na nila ako ngayon. Hindi dahil natatakot sila, kundi sa tunay na paghanga. Para sa kanila, ako ang nag-iisang tagapagligtas. Binura mo ba ang lahat ng alaala nila tungkol sa kung paano mo pinatay at tinorture ang mga ninuno nila? Tanong ni Arthur ng may galit. Sagot ni Agrona ng kalmado. Sigurado akong malaki ang pasasalamat ng mga test subject na yon sa akin. Ginamit ko sila, oo, pero ang kanilang tagapagmana, ang susunod na henerasyon, ang nakikinabang ng bunga ng sakripisyo nila. Nabuntong hininga si Arthur sa sarili. Isa talagang egotistical na maniac tong si Agrona. Naniniwala talagang tama ang ginawa niya. Tinanong niya ng diretso, ano nga ba talaga ang nagawa mo na sulit ang lahat ng eksperimento sa mga Alacrians? Sagot ni Agrona, Arthur, ang ratio ng mage to non-mage sa Decathlon ay 1:100. Tinanong niya uli, ano sa tingin mo ang ratio sa Alacria? Gulat na gulat si Arthur nang sinabi ni Agrona, 1:5. Ibig sabihin, Lods, dagdag ng narrator, sa 1,000,000 tao sa Decathlon, 10,000 lang ang may mana affinity. Sa Alacria, 200,000. Ganun kalaki ang gap sa bilang ng mages pagdating sa dalawang kontinente. Hindi makapaniwala si Arthur. 1:5? Mukhang na-impress sa tata, natawa si Agrona. Ano nga ba talaga ang goal mo dito? Parang baliw kasi. Sagot niya, ang baliw ay pinsan lang ng kabaliwan. Tugon ni Arthur, akala ko ba gusto mong humingi ng tulong sa akin o makasama mo ako sa side mo? Sa side ko? Ngumiti si Agrona. Assuming ka ata. Marami kang akala pero marami ka ring alam. Pwede kitang bigyan ng ilang sagot. Naalala mo ba nung natake ang wall? Hindi hinawakan ng Alacrians ang mga magulang mo dahil gusto ko. Kasama roon ang hindi pagtugon ng mga asura sa mga pinuno ng Decathlon. May mga asura kasama sina Aldir at Winsam na sunubukang pasukin ang aking castle sa Alacria. Anong ibig mong sabihin? Nasira na ba ang kasunduan ng asura? Hindi naman. Pero ang mga asura sa Epethos ayaw na dun sa dating kasunduan. Kaya gumawa sila ng panibago. Ano yon? Ngumiti si Agrona ng mapang-uyam. Ang mga asura ay hindi na makakatulong sa Decathlon sa kahit anong paraan sa buong digmaang ito. Kasama na sina Aldir at Winsam, iniwan na nila ang Decathlon. Seryoso na si Arthur. Pero sabi ni Agrona, bakit ko ba sinasabi to sa'yo? Nagtanong ka kung ano ang goal ko, di ba? Dagdag pa niya, maganda sana kung kusang loob kang sumama sa akin. Pero ngayon, gusto ko munang hindi ka makialam sa digmaang ito. Hanggang ngayon nagpipigil pa ako. Iniiwasan ko ang hindi kinakailangang pagpatay ng civilians. Pero hindi ibig sabihin na mananatili yon. At sa mga laban na nakita ko sa iyo, Arthur, bahagya mo lang na iligtas ang sarili mo. Simula pa lang to. Sa tingin mo ba gaano kalaki ang chance na manalo ang panig mo? Ang pamilya mo, ang mga minamahal mo sa buhay? Mabubuhay pa ba sila hanggang sa huli? Pwede kang magtago sa Alacria basta wag mong kalabanin ang mga hukbo ko. Kapag ginawa mo yon, igagaranti ko na hindi ko gagalawin ng pamilya mo at ang mga minamahal mo sa buhay. Napahawak ni Agrona sa batok niya. Parang nagigising na si Sylvie. Bibigyan kita ng sapat na oras para pag-isipan to.
Mag-iiwan ako ng isang spell para masabi mo ang sagot mo. Pumili ka agad. Papunta na tayo sa susunod na yugto ng digmaan at siguradong hindi yun ikabubuti sa'yo. Napahawak si Arthur at seryosong sinabi, "Kanina, sinabi mong ako lang ang pinagkakainteresan mo sa buong kontinenteng ito. Hindi mo sinabi kung bakit." Sagot ni Agrona ng maingiti, "Sa palagay ko wala namang masamang sabihin na yun. Sabihin na lang nating nasisiyahan akong makipag-usap ulit sa matagal mong kaibigan, si King Gray." At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga Lods. Huwag niyo kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa pananood. See you sa susunod na recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!